mensahe to certain personalities. Today, I wish to request Kerwin, can you please give your message para kay Laila de Lima, kay General Bato, at kay Presidente Duterte na lahat nabanggit mo kanina sa iyong testimonya? Una sa lahat, humihingi ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. At ang picture na yon, nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban from my heart, I ask, sorry talaga po ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong pagbuhat-buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton, andam ko mo dawat ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko nimo pasaylo sa akong gibuhat. Kay na-pressure ragyod ko ma'am, naluoy ko sa akong mga anak, ngagagmay pa kayo atong panahon na, patay na akong papa, o ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak, maong gibuhat na ko, nga buhat-buhatan ka o magtumo-tumo og istorya kabahin sa kalambigitan sa droga. Once again, sorry kayo ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? The last that I know, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Laila de Lima sa kanyang ginawang mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento para masama dun sa kwento, sa narrative ng pagkaka-involved ni Senator de Lima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator de Lima kay Kerwin Espinosa. Does that satisfy the good congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang mapin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo noon, ang ano ko lang kasi pinagbigyan ako na makapagbigay ng mensahe, Mr. Duterte, sana po i-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Fulano
i-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay Daddy, ang mensahe ko sa daddy ko, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makamit ang hustisya ng iyong pagkamatay. Padayon na lang di sa imo pagpanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo kanimo. Kaya ako di anda mamatay para makuha lang yung hustisya di mo. Bisan tuod sa iyong pagkamatay, wala na tanang kita. Antod karon, I love you. Okay, sige. Wag po, sir, wag niyo akong patayin. Diretso, putok na pumpung. Tapos, yung katiwala niya, gustong yumakap sa kanya, na itry i-save siya, binaril din. Sino itong katiwalang Raul Yap. Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo na kasama pa? Nakalublob sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? Yung higaan po, Your Honor. Nalalaman mo ba kung ilan ang naging tama ni Mayor Espinosa? Hindi ako sure or more than five More than 5. more than 5 bullets ang na tumama sa kanya. Kerwin, thank you for illustrating. You can go back to your chair. You confirm also, Kerwin, na ang raid at pagpasok dito sa Baybay, Leyte ay nag-ugat doon sa search warrant na ini-issue laban sa iyong ama. Tama ba yun? Opo, Your Honor. Nalalaman mo ba kung sino ang huwes na nag-issue ng search warrant? Kasi tatlong judge ang kinuna nila na mag-apply ng search warrant. Si Judge Argelies nag-refuse. At ang sabi ni Judge Argelies na ba't kailangan pang mag-serve akunan nyo ng search warrant nasa loob ng kulungan ang tao. Nag-refuse si Judge Argelies. May judge na certain Janet ba yun? Janet, apelido niya?
Pabalona, Cabalona, saan yun? Doon sa Samar, yun ang nag-issue ng search warrant. Sa pagkakaalam ko, yung si Janet Cabalona ay parang relatives ng asawa ni Sir Laraga. Pwede, Mr. Chair, pwede magtanong? Sige. After perhaps we conclude the interpellation, Mr. Chair. Pagkatapos ni Congresswoman Jinky, bago tayo pumunta sa susunod na magtatanong, tsaka mo sabihin yan. Okay po. Mr. Chair, our resource speaker mentioned already the names of the judges. Some refused to issue the search warrant, while there is one who indeed issued the search warrant. I just wish to manifest, Mr. Chair, that it is very unlikely in the practice of law that a search warrant is being issued to search a confined place, much more a detention facility. That is for the record, Mr. Chair. Kerwin, I'm leading to my third question. November 16, 2016, through the coordination with the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni Senator Bato. Bato de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bakit mo siya kilala? Matapang yun. Puro barilan-barilan ang hahamon sa TV ng draw sa mga illegalista. What else do you know about Senator Bato? Bago pa siya naging senador, nasan ba si Senator Bato? Chief PNP yun po, Your Honor. Chief Yun, PNP. Ano? Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kwento mong insidente. Nasaan siya noon? Siya ang Chief PNP. Yes, you stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo. Opo. Ang noon ay PNP Chief Bato Opo. na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us, anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung sumunod ka kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung planong tinutukoy? May mga pangalan na pinid sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin, sino ba itong mga taong ito at anong gustong ibabanggit sa'yo ng noon ay PNP Chief Bato? Peter Lim, supplier daw ng shabu, pero nandyan lang, hindi na huli-huli. Tapos si Senator De Lima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng Bilibid. Protector daw si Ma'am Laila. At yung iba pa, si Lovely Impal, si Jiraham, si Peter Ko, ganon. In other words, Kerwin, ang gusto ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin? Talagang
Sinunod ko po kasi... Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. Oo. 'Di ba? Bakit mo sinunod ang utos ng Nonoy PNP Chief Bato? Kung siguro kayo, kung kahit sino naman sa atin na mga tao dito, nandito sa loob ng Quadcom, talagang susunod dahil kapalit na yon ng buhay mo. At lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano. Mr. Chair, I wish to make a manifestation that with respect to the raid of the house of the late Mayor Espinosa, which happened in August 2016, our resource speaker, sadly speaking, has no personal knowledge. So, taking from his statements that there were women who were guarding the house and even cleaned up the house, reason why they are certain that all the guns, explosives, and shabu were merely planted by the PNP operatives, I respectfully move, Mr. Chair, that we invite these women, and I hope Kerwin will be able to name who these women are in order to substantiate the testimony that Kerwin Espinosa has given to the Quadcom. Second, Mr. Chair, with respect to the raid and the killing incident of the late Mayor Espinosa in Baybay, Leyte, we are suffering from the same predicament because, as admitted by Kerwin, he was still in Abu Dhabi during the time. So, to determine the veracity of the information that he was able to receive from his sources, I respectfully move as well, Mr. Chair, that we invite the third inmate by the name Don Don, who was inside the cell of the late mayor when the killing incident happened. I wish to ask Kerwin to name also the jail guards who were on duty during the time, likewise to substantiate the information that he has given to Quadcom already, Mr. Chair. Kasi ang nagbantay sa bahay ni Mayor, yung ancestral house namin, nasa 70 ka mga babae nandoon sa bahay. Binantayan talaga ang bahay namin. Inano sila ni Joby na magkaroon ng raid, kaya tumakbo na sila. Natakot. So you deny, Kerwin, the legitimacy of the raid or the operation that was conducted by the police operatives on August 2016? Opo. And can you please state for the record, sino po ba ang namuno? Sino po ang team leader ng naganap na raid sa inyong tahanan nung nasabing petsa? Si Mr. Joby Espinido po. Can you please state his full name? Police Colonel Joby Espinido. Mr. Chair, may we know if we have Colonel Espinido here? To the information of the Honorable Luistro, he sent us a letter of excuse in today's hearing. Thank you, Mr. Chair. For the satisfaction of the Filipino people, just to make sure that Kerwin is aware of the identity of the one he is naming as Colonel Jovi Espinido, may we request the Secretariat to flash a picture, and let's hear from Kerwin if he will be able to identify who this person is. Yes po. Secretariat, please. While we are waiting for the picture, Mr. Chair, the second statement which captured the attention of this representation, Kerwin, is the raid and the killing of Mayor Espinosa on November 5, 2016, which happened
in Baybay, Leyte. You confirm this? Yes po, sa loob ng provincial jail ng Baybay, Leyte. But of course, you have to understand as well that similar to the raid that happened in your house, this incident, the killing and raid against Mayor Espinosa, happened while you were in Abu Dhabi. Tama ba yun? Opo, wala po ako dito sa bansa. In Nasa other bakasyon words, ako. you are relying only to your sources with regards to this story surrounding the raid and the killing of Mayor Espinosa in Baybay, Leyte. Yes po. And can you please enlighten us, for the satisfaction of the public who are watching us, Kerwin, because you went a long way for us to be able to hear these explosives of yours. For a period of 7 years, naniniwala ang buong sambayan ng Pilipino sa naging testimonya mo sa Senate noon. Now you are completely overturning all your statements. And we owe it to the Filipino people to explain and share what really happened according to your source during the raid and the killing of Mayor Espinosa on November 5, 2016 in Baybay, Leyte. Mas gusto ba niya Tagalog? Parang masirap siya sa Tagalog. Your Honor, pwede pong ulitin yung question Kayo niyo po ba, Kerwin, ay mas komportable sa English or sa Filipino? Mas sa Pilipino na lang tayo. Filipino. Para Kerwin, maintindihan. you mentioned, nabanggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, bagaman ikaw ay nasa Abu Dhabi noon, ng iyong ama na noon ay nasa Baybay, Leyte Provincial Jail, ay ni-raid at pinatay ng mga operatiba ng pulis. Nasa Abu Dhabi ka noon at ikaw ay nagtiwala lamang sa testimonya ng mga taong naruroon sa insidente. Nevertheless, Kerwin, can you please share to the Filipino people, what do you believe? Ano yung pinaniniwalaan mong tunay na pangyayari sa loob ng Baybay, Leyte, kaugnay ng pagkamatay ng iyong ama? Naniwala ako doon sa mga nakapiit sa loob. Kasi sila ang nakakita at kitang-kita nila sa dalawang mata at narinig nila ang mga putukan. Kitang-kita nila from the very beginning, pagpasok sa selda ng aking ama. Kerwin, kung nakikilala mo itong mga taong tinukoy ng iyong mga source, maari mo bang banggitin sino itong mga polis na pumasok sa selda ng iyong ama? Sa sinabi ng aking source, ang pumasok doon si Leo Laraga. Leo Laraga, siya talaga ang kumitil sa buhay ng papa ko. Leo Laraga. Laraga. Can you please check if Leo Laraga is inside this hearing venue? Narito po ba siya? With the indulgence of, Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Luistro, Police Captain that time, Leo Laraga, is not present now in today's hearing, but for sure we will invite him in the next hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Bukod kay Leo Laraga, sino pa ang nalalaman mong kasama nitong mga nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Si Colonel Marcos at si Sir Matera, kasi mga kaibigan ko sila. Kerwin, regarding Colonel Marcos and Colonel Matera, if they are present in this hall, can you kindly point at them? Ituro mo sila kung sila'y naririto sa bulwagang ito. Colonel Marcos and Colonel Matera. Yan.
may we request the police officer raising his hand, to please identify himself for the record, Mr. Chair. Mr. Chair, Honorable Committee, I'm Police Colonel Marvin Marcos po. Thank you. How about Colonel Matera? Can you point at him? Hindi, wala dito. Hindi ko It's nakita. okay, Kerwin, if Colonel Matera is not present in the hall. Okay lang yon. Po. I am certain that the Quad will be inviting him as well. Kerwin, bukod sa mga nabanggit mong pangalan, meron ka pa bang kayang tukuyin na kasamang pumasok, nag-raid at pumatay ayon sa'yo at sa mga sources mo kay Mayor Espinosa? Ang sinabi sa akin, yung committee lang ng talaga sa papa ko, na kasi humihingi ng ng papa ko, nagsasalita siya na wag po sir, wag po niyo akong patayin. Who were present? Sinong nakasaksi dun sa sinasabi mong pagpaslang sa iyong ama? Mga detainee po. Can you please name these detainees who were able to witness that incident? A certain Dondon na taga sa amin sa Albuera. At si Raul Yap na matay naman yun. Patay man si Raul Yap. At si Ruben, a certain Ruben, dalawa o tatlo sila, pero yung isa, tatlo yung ng daddy ko, kasama niya sa selda, nag-a-assist sa kanya. Yung isa patay na po, namatay din kasama How yung about daddy the ko. other one who is he still living? The other one? Opo, Your Honor. What is his name? A certain Dondon. A certain Don Don. Oh. And can you please share with us, ano ho ba yung nalalaman yung pangyayari dito sa pagkamatay ng inyong ama? Pumasok, and then what happened next? Ang una nilang ginawa daw, sabi sa aking source, pinapis the wall muna yung mga police. Can you please illustrate? Maari mo bang ipakita sa amin paano ba yung face the wall so the Filipino people will understand? Dito ko lang po gawin sa pagpasok ng mga pulis, ang ginawa, tinutukan sila ng baril at dinisarmahan ang mga Can you please provide a microphone to Kerwin? Baka abot yung nakay Comsec. Ganito po ang sinabi sa akin na nangyari nung raid. Pumasok yung mga operatiba at dinisarmahan ang mga on duty sa oras na yon. Nung pagkatapos nilang nadisarmahan, ganito po, pinapis the wall sila. Sino yung sila na tinutukoy mo na pina-face the wall? Mga duty po. Duty na Opo. pina-face the wall. Oh. And then? Then, pinaluhod sila na sinabihan daw na huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards. Yes. Yung bantay sa mga bilangguan. bantay. Opo. Pina-face the wall, pinaluhod, wag titingin, and then what happened next? Hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Nung nakita na siguro nila, pinatay at binitbit yung hard drive ng CCTV. Can you please identify the name of the one who took the hard drive
Sino pong kumuha ng hard drive? Nakikilala niyo po ba ayon sa inyong source? Mga pulis daw kasamahan sa pag-raid ng Baybay. Please proceed. After taking the hard drive, ano pong sunod na nangyari? Kinuha yung susi sa selda. Tapos binuksan, dumiretso na pagpasok sa may pintuan pa yun bago yung selda ng papa ko. Parang main door siguro ng compound. Binuksan, tapos diretso na doon papunta sa selda ng papa ko. Tapos yung selda ng papa ko may kadina at padlock. Binuksan rin, kinuha yung susi noon, binuksan, tapos ang sabi, walang salitang sinabi kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita. Sir, wag niyo akong patayin.